3 funny jokes, 400 pesos? No! Totoo ba yan, ya? Totoo to, boy. Totoo yan. Alam ko malungkot ka, discounted, 100, 3 joke. Uy, saan Bili ba ka kuya? na. Malungkot ako ngayon Oh, eh. bili ka na, sasaya ka Sige, dito. try natin. 100 lang, sasaya ka, di ba? Tatlo yan ha. Oo, 3 joke yan, 3. Sige, sige. Oh, walang joke. Anong ginagawa sa baboy kapag nagkakamali? Ano? Eh di, tinuturuan ng lechon. Nakakatawa yan ya. Sige. Oh, isa pa. Oh, pangalawang joke. Anong tawag sa aso na laging nasa inuman? Ano? Eh di, pulutan. Last. Anong tawag sa maliit na tsunami? Ano? Eh di, tsunano. Opo, naniniwala po talaga ako sa mga multo. Totoo po talaga sila. Actually, tumataas po yung mga balaybo eh. Kasi naalala ko po nung bata po ako, pumasok po ako sa CR. Tapos, nagulat po ako sa nakita ng dalawa kong mata. May tae pero walang tao. Kaninong tayo yun? Ang sabi po nila kapag napapanaginipan nyo daw po lagi yung isang tao, gabi-gabi, pag lagi nyo po siyang napapanaginipan, ang ibig sabihin daw po nun, tulog po kayo. Dok, may tatanong sana ako eh. Sige. Ano yun? Dok, nakagat kasi ako ng aso eh. Ano ba yung sintomas ng rabies? Ano ba nararamdaman mo ngayon? Hirap ka ba umihi? Hindi naman, Dok. Ang sarap nga umihi sa gulong eh. Ha? Nakakakain ka naman ba ng maayos? Oo naman, Dok. Totoo nga niyan. Kakamarienda ko lang ng diaper kanina eh. Ha? Kamusta naman yung pagtulog mo? Nakakatulog ka ba ng maayos? Opo, Dok. Kaso nahihirapan ako matulog sa kama eh. Saan ka pala natutulog? Sa ilalim ng mga sasakyan. Kailan mo pa nararamdaman yan? Simula pa nung tuta ako, Dok. Boss, pwede ba magtanong? Sige, ano yun? Saan po dito yung papuntang bayan? Yung papuntang bayan. Nakita mo yung kalsada na yan. Tapos diretso mo. Tapos magkakaliwa ka, no? Tapos pagkakaliwa mo ganun, magkakanan ka. Tapos may makikita ka mga sakay ng jeep doon. Pag sakay mo ng jeep, baba ka doon sa lagpas 7-Eleven. Tapos doon na yung bayan. Thank you. So ngayon mga idol, Gagawa kami ng mango shake. Opo! From ganito, naging ganito. Opo! Gagawa po kami ng green mango shake. Dahil sobrang init na naman ng panahon ngayon, ay naisip naming magkapatid na magnakaw ng mangga doon sa dulo ng bukid. Mas mabuti nga ito kesa magpaalam kami, dahil hindi naman kami bibigyan. Wala namang masamang magnakaw. Ang masama ay magpapahuli kayo. Bali ang gagamitin nga namin mga idol na mangga sa gagawin naming shake ay kulay green na mangga. Dahil nga papansin kami at pasikat sa Facebook. Buti nga mga idol ay hindi kami naabutan ng may-ari, kaya wala nga kaming sinayang na oras para nga ubusin lahat ng bunga ng mangga. Dahil naniniwala kami sa kasabihan na huwag sayangin ang opportunity. Opo! At pagkatapos nga namin na magnakaw ng mangga, ay hinugasan na namin ito at pinalata. Hihiwain nga lang natin ito ng maliliit para nga hindi mahirapan ang grinder na gagamitin namin. Napanood nga lang namin ng recipe na ito sa YouTube, at habang pinapanood nga namin ito ay naglaway kami. Kaya agad na namin itong ginaya. Gumamit nga lang kami ng panis na gata at expired na evaporated milk. Sarap. Ito ang technique para ma-crush yung yelo. Sa pagpukpok ng yelo mga idol, ay isipin nyo lang yung umutang sa inyo na hindi na nagbayad. Sa oras nga na ito mga idol, ay natapos na nga yung kalokohan na ginawa namin. At grabe nga mga idol,
Sa sobrang sarap nito ay talaga naman matutupad na ang pangakong 10,000 bawat pamilya ni Cayetano. From this to this. Opo, magsuswimming po kami dahil sobrang init na. Hindi na namin kaya ang pagiging gwapo. Joke lang po. Dahil nga sobrang init ngayon ay kailangan naming mag-twerk, magpalamig. At habang naglalakad kami ay nakita namin itong water pump na sobrang dumi. Kaya agad na namin kinuha yung mga gagamitin namin upang malinis na namin itong water pump na pagsuswimmingan namin dahil wala na kaming pera upang mag-swimming sa dagat. Kaya dito na kami magsuswimming. Sobrang tagal na nga nung nagamit namin ito. Kaya nga sobrang dami na ng lumot. At noong nalinis na namin ito, ay kumuha na kami ng katawan ng saging upang itapal nga sa bibig ni Mama. Dahil nakakasawa na nga ang panenermon niya. Joke lang po. Ilalagay nga namin ito sa butas ng swimming pool para hindi nga tumulo at lumabas yung tubig. Pagpasensyaan nyo na nga itong pangit na swimming pool namin dahil wala pa kaming pera pangpahukay sa dagat na gagawin namin. Buti na lang mababaw lang itong swimming pool namin dahil hindi kami marunong lumangoy at marunong lang kaming malunod. Balak nga naming pinturahan ito sa susunod para naman gumanda at luminaw yung tubig. Pero wala pa nga kaming pera. Sa mga gustong tumulong nga sa pagpapaganda ng swimming pool namin, ay isend nyo na lang sa Gcash. Minimum of 1,000 pesos. Sa bidyong ito mga idol, ay magsusurvive at mag-overnight kami ng aking kapatid doon kung saan mismo nakatayo ang puno na iyon. Itong puno nga ng mangga na ito mga idol ay nag-iisa lamang na nakatayo sa gitna ng bukid. At unang apak nga namin sa ilalim ng puno ng mangga ay ito ang nangyari. Aray ko, aray, aray. So ngayon mga idol, hindi tayo pwede magstay doon na matagal kasi maraming langgam. Kaya ngayon, napagpasyahan namin na dito na lang magstay at dito mag-overnight. Kinikilabutan ako. At para nga sa inyong kaalaman mga idol, simula pa nung bata kami ay kinakatakutan na talaga ang puno ng mangga na ito. Dahil marami nga ang nagsasabi na kapag sumasapit na ang dilim ay may nagpapakita dito na white lady. At dahil gusto namin napatunayan sa inyo mga idol na lalaki kami at wala kaming kinakatakutan na anumang multo, ay tumakbo na lang kami pauwi.